Thank you, Lord. Hallelujah. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Samahan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Sa inyo po mga dalang Bible, James chapter 4, Santiago, Kabanata 4. Santiago, Kabanata 4, James chapter 4. Meron pong isang doktor na ipinatawag ang kanyang isang pasyente upang sabihin ang napakahalagang balita. Pagdating ng pasyente, sabi ng doktor, nabasa ko na ang resulta ng ginawang medical test sa iyo. Dahil doon, meron akong masamang balita at magandang balita para sa iyo. Natahimik sandali yung pasyente na ramdam ang kaba, ang bigat sa kanyang kalooban tungkol doon sa sasabihing anunsyo ng kanyang doktor. At maya-maya, nagsalita na nga yung pasyente, gusto ko munang malaman yung magandang balita, Dok. Huminga ng malalim yung doktor bago sumagot. At ang sabi ng doktor, meron ka na lang 24 na oras, 24 hours para mabuhay. Meron na lang daw 24 hours yung kanyang pasyente para mabuhay. Oh my goodness, sabi nung pasyente, nagulat na napasigaw. Sabi nung pasyente, Dok, mabuting balita ba yun? Diba? 24 hours na lang ako mabubuhay. Kung mabuting balita yun, ano pa? O ano na lang ang masamang balita? Dagdag pa nung naiiyak ng pasyente. Sumagot ulit yung doktor, ang masamang balita naman ay, kahapon ko dapat sasabihin sa'yo yun. Paubos na yung 24 hours siya. Nakalimutan ng doktor sabihin kahapon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. May mga doktor palang makakalimutin, nahimatay siguro yung pasyente. Kahapon pa pala dapat yung magsisimula yung 24 hours ko. Amen? Although parang nakakatawa po yung introduction, pero mga kapatid, seryosong paksa naman ang nais ko pong ihatid sa inyo ngayong gabi. Obviously, mga kapatid, bukas ay November 1. Amen? At alam ko na alam nyo na ang aking ipapangaral. At ang November 1 ay nakalaan upang gunitain at alalahanin ang mga namatay. Kaya ang tawag ay araw ng mga patay. Kaya mangangaral po ko ngayong gabi tungkol sa kamatayan. At pagkatapos ng kamatayan, isa po ito sa mga paksa na paborito kong ipangaral sapagkat mga kapatid, ito po ay totoong-totoo. Kahit ayaw mapakinggan ng tao, totoo po ito mga kapatid. Amen? Yung introduction natin kanina mga kapatid, yung pasyente ay larawan po ng lahat ng tao. Meron lang tayong nakalaang oras o nakatakdang oras kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Sabi ng doktor sa kanyang pasyente, you only have 24 hours to live. Meron ka na lang 24 na oras para mabuhay. Amen? At siguro sa iba, amen, you only have 70 years to live. 80 years to live, praise God. 90 years to live, hallelujah. 100 years to live, thank you Lord. Salamat sa Panginoon kung umabot tayo ng 100 taon. Yun nga lang mga kapatid, sigurado ko umabot na tayo ng 100, mahinang-mahina na tayo. Iniwala po ba kayo? Yung lakas mo hindi na katulad kung ikaw ay 20 years old. Pag ikaw ay 100 years old na. Amen? Dalawang katotohanan pong sasabihin ko sa inyo ngayong gabi. Amen? Una mga kapatid, kung magtatagal pa ng pagbabalik ang Panginoon ng hanggang 100 taon, mamamatay tayo. Ulitin ko, kung magtatagal pa ng pagbabalik ang ating Panginoon ng hanggang 100 taon, mamamatay tayo. Hindi forever ang buhay dito sa mundo. Ikalawa, mga kapatid, ang Diyos ang nagtatakda kung hanggang kailan ang itatagal natin dito sa mundo. Hindi tayo ang nagtatakda. Amen po ba? Nakuha niyo po ba yung dalawang katotohanan na yun, mga kapatid? Hallelujah. Ay, ako, mabubuhay pa ako ng hanggang 100 taon. Amen?
Hindi natin alam mga kapatid. Amen po ba? Ang tamang sabihin ay kung loloobin ng Diyos. Amen. If God's will, Lord, kung mabubuhay pa ako ng 90 years old, kung mabubuhay pa ako ng 100 years old, kung loloobin ng Panginoon. Amen? Ganon din po mga kapatid, ang sinasabi ng mga talatang ating babasahin ngayong gabi. James chapter 4 verses 14 to 15. Ang sabi po dito ay ganito, gayon man, ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Verse 15, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Naniniwala ako, Panginoon Diyos, mangungusap ka, Panginoon, magbukas ka ng mga puso't isipan sa pagtanggap ng iyong salita, sa napakahalagang paksa na ito, na mensahe na ito, Panginoon, hallelujah, na nagmumula mismo sa iyong banal na salita, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, maunawaan namin ang pangangaral na ito patungkol sa kamatayan at pagkatapos ng kamatayan, Panginoon, na hallelujah, lalabas kami, Panginoon Diyos, ngayong gabi, kami yung kinausap, kinatagpo, Panginoon, na meron kang ginawa sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, na sa bilang ng mga tao na aking kasama ngayong gabi, ikaw ang magpala sa bawat isa. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Sinasabi po mga kapatid ng talatang binasa natin na ang buhay ay inihalin tulad sa isang singaw. Ang ginamit po sa English ay, hindi ko na po nailagay, mist o vapor ang tawag. Yung singaw sa English ay mist o vapor. Ang halimbawa po nito mga kapatid ay kapag nagsaing ka. Sino po nagsasaing po sa inyo? Amen? Diba kapag kumukulo na yung sinaing, para hindi umapaw yung tubig, iangat mo yung takip. Diba? At pag angat mo ng takip, biglang may usok, diba? Napapaibabaw. Minsan, makapal pa nga yung usok na lalabas mula doon sa iyong sinasaing. Tama ba? Amen. Yung usok na yun, mga kapatid, ang tawag doon ay vapor. Singaw. Amen? Anong napansin nyo? Yung usok na lumabas ba ay matagal nawawala? Kapag bukas mo nung takip ng yung sinaing, lumabas yung usok. Yung usok ba umaabot ng 30 minutes? Amen? Isang oras umabot bago mawala. Diba? Hindi, di ba mga kapatid? Sandaling-sandali lang. Parang ang isang segundo, 2 segundo lang, wala na agad yung usok na sumingaw. Tama po ba? Amen. Mga kapatid, yun daw ang larawan ng buhay na sinasabi dito ng ating binasa sa Bible. Ang buhay ay parang singaw na maya-maya nandyan lumilitaw at pagtapos ay nawawala. Amen? Ganun lang daw ang buhay, mga kapatid. Amen po ba? Hindi po ako nagsabi. Ang Bible, hallelujah. At kung ang buhay, mga kapatid, ay hindi magtatagal, nais po tayong turuan at paalalahanan ng Panginoon, hallelujah, na tayo po ay mas higit na mag-focus sa tinatawag na walang hanggan. O sa English po ay eternity. Eternal. Ito po ang aking ipapangaral ngayong gabi, eternal perspective. Pananaw na walang hanggan o pananaw sa walang hanggan. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ito po ang isang pananaw na dapat ay meron tayo, pananaw na pang walang hanggan. Can you say amen? Amen. Eternal perspective. Una po natin pag-usapan ngayong gabi, faulty perspective. Faulty perspective. Kapag sinabi pong fault, sa Tagalog po ay mali o pagkakamali. At ito po ang nangyayari ngayon, ang mga tao ay merong maling pananaw tungkol sa buhay dito sa lupa. Maraming mga tao ang masyadong concern sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya yun ang dahilan kung bakit masyado silang nagugugol ng oras, nagugugol ng lakas, nagugugol ng atensyon sa mga bagay dito sa mundo. Ang tawag po ay earthly perspective, pangmundo o panglupa na pananaw. Amen. At hindi lang mga hindi mananampalataya, paminsan
Kahit mga mananampalataya ay nababaling ang focus sa tinatawag na earthly perspective. Amen? Hallelujah. Paano kaya ako magiging top 1 sa school? Paano kaya ako gagraduate na may highest honor? Paano kaya ako mapopromote sa trabaho? Paano kaya ako magkakaroon ng trabaho malaki ang sahod? Kailan kaya ako sisikat? Kailan kaya ako magiging kasing gwapo, amen, ng mga artista, kasing ganda ng mga artista? Kailan kaya ako yayaman? Amen. Lilinawin ko mga kapatid, hindi masama yung mga bagay na nabanggit ko. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ay meron ng mga bagay na yon o magkakaroon ng mga bagay na yon, praise God, thank you Lord, hallelujah. Pwede nating makuha yung mga bagay na yon. Subalit mga kapatid, ang mapanganib ay natututok tayo masyado sa mga bagay na yon. Bakit pastor? Ano bang problema doon? Kung gusto kong abutin, gusto kong makuha, gusto kong maranasan yung mga bagay na yun. Mga kapatid, ito po ang katotohanan, ang mundo, ang mga bagay dito sa mundo, kahit ang mga tao dito sa mundo ay pansamantala lang. Paulit-ulit po sinabi sa Bible, 1 Peter chapter 1 verse 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Amen? Ang tao mga kapatid, listen, kahit gaano kalakas, kahit gaano siya kasikat, kahit gaano siya kayaman, kahit gaano siya katalino, malalanta ang tao na parang damo. Ibig sabihin mga kapatid, yung malalanta, manghihina at darating ang araw, mamamatay. Amen? Sinabi nga ng Time Magazine, ito po sa ibang bansa, sikat po na magazine sa kanila, ganito po ang sabi, man has a great fear of dying. Tatagalogin ko na lang po, amen? Ang tao ay may malaking takot na mamatay. At gayon pa man, hindi niya kayang harapin ang katotohanan ng kamatayan. Sabi sa Time Magazine. Ngunit, sabi, sa gusto o hindi, tanggapin ito o pangambahan, sa lalong madali o kalaunan, haharapin ng tao ang kamatayan. Kahit daw anong iwas ng tao, kahit ayaw nating pag-usapan, ayaw nating marinig, amen, ang sabi dito, all men must face death. Sino pong naniniwala ngayong gabi? Lahat ng tao, amen, haharap tayo sa tinatawag na kamatayan. Amen? Kaya po yung gugunitain ng mga tao bukas, katunayan nga, ngayon ko lang na-realize, ganun pala, amen, parang Pasko, parang bagong taon, bispera, sinasalubong pala nila November 1. Amen. Maraming mga tao na pala ngayon ang nasa sementeryo. Amen. Para gunitain yung kanilang yung namatay na mahal sa buhay. Amen. At yung gugunitain po ng mga tao bukas ay paalala at patunay na mamamatay ang tao. Amen. Biruin niyo mga kapatid, ang bilis ng araw. Habang ginagawa ko ito, katapusan na agad ngayon ng October. Amen. 2 buwan na lang, tapos na naman ang isang taon. Pakinggan mo ito, magpapalit na naman ang taon. At habang dumadaan ang araw, lumilipas ang panahon, nadadagdagan ang edad natin. Ibig sabihin, tumatanda tayo. Listen mga kapatid, habang nadadagdagan ang edad natin, tumatanda tayo. Amen. Mga kapatid, papalapit tayo sa kamatayan. Do you agree? Amen. Yes. Kinabahan nila yung mga walang makakapagsabi, ang ating Panginoon lang. Amen po ba? Amen. Pero that's the truth mga kapatid. Amen? Habang nagpapalit ang taon, nadadagdagan ang edad natin. Amen? Saan papunta ang tao? Kamatayan. Hindi natin yun maiiwasan mga kapatid. Amen? Kaya tingnan nyo ang sabi pa sa Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Amen? Ang lahat ng bagay dito sa mundo lilipas. Amen po ba? Amen. Yung ating mga gadgets, lilipas yan. Yung ating mga bahay na tinitirahan, lilipas yan. Amen po ba? Amen. Lahat ng bagay dito. Yung salitang lilipas mga kapatid, lilipas, sa English ay pass away, sinerge ko siya, ang ibig sabihin ay mag-e-expire. At alam niyo ba mga kapatid, ang ganda ng ginamit na lilipas? Kasi
Habang ginagawa ko ito, sabi ko, oo nga no, lahat ng bagay dito sa mundo, merong expiration. Tignan nyo, isipin mo. Di ba? Tama? Lahat ng bagay na bibilhin mo sa grocery. Di ba? Minsan nga, pag bibili ka ng grocery, ang una mong tinitignan yung expiration date. Tama ko? Tama ko, hindi? Lilipas. May expiration, mga kapatid. Hallelujah. Lalo na yung mga pagkain, di ba? Nilalagay lang sa freezer para tumagal, pero hindi ibig sabihin na hindi na yun ma-expire. Ma-expire yun. Amen? At habang nagre-research ako, nagulat ako dahil hindi lang pala mga pagkain ng ma-expiration. Sabi ko, hindi lang mga pagkain, sabi dito, pati daw yung mga bagay na hindi natin kinakain, na-expired. Tulad daw ng car seat. Ay, kung may expiration pala yun, yung car seat. Yung sasakyan, yung pandaki ba yun, yung pambalot sa ano eh, parang, yung, kumbaga sa ano, yung, ano ba yun, punda, yung parang, tama po ba? Yung car seat po ba? Pero may expiration pala yun. Tapos sabi pa doon, sunglasses, running shoes, may expiration, helmet, sabi doon. At iba pa, marami pa. Mga kapatid, biro nyo, hindi ko alam na expired din pala yung mga yun. Kaya habang ginagawa ko ito, nagre-research ako, amen, sabi ko, totoo ang Bible. Biblical. Heaven and earth will pass away. Amen? Yun ay patunay na lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas at pansamantala lang. Amen? Kaya kung ang tao, mga kapatid, ay nabubuhay, na nag-iisip na forever siya dito sa mundo, meron siyang tinatawag na faulty perspective. Ay maling pananaw. Amen? At kung masyado tayong concerned sa mga bagay dito sa mundo, amen, meron din tayong tinatawag na faulty perspective. Sinabing mali, mga kapatid, dahil hindi lang dapat dito sa lupa ang maging pananaw natin. Lalo na tayong mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya ko po ito ipinapangaral. Nais kong sabihin ngayong gabi, iba ang pananaw ng sanlibutan o makasanlibutan sa pananaw ng mga mananampalataya. Dapat iba tayo sa pananaw ng sanlibutan. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid, sa ating Panginoon? Ang tao sa sanlibutan, dahil nga sila ay makamundo, amen, wala si Jesus sa kanilang buhay, ang normal na gagawin nila ay gawin ang mga bagay at gawain na pang sanlibutan. John 3:31, ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Ang sabi po dito, mga kapatid, ang galing sa lupa ay tagalupa nga at yung kanilang mga sasalitain tungkol sa mga bagay lang sa lupa. Amen? Hallelujah. Anong halimbawa nito, mga kapatid? Paano kaya ako magkakaroon ng maraming likes sa Facebook? Sino pong may ganung pananaw ngayong gabi? Paano kaya ako magkakaroon ng maraming subscribers sa YouTube? Yun ay earthly perspective. Amen? Pang makamundong pananaw. Amen? Pang lupa. Kaya, mga kapatid, ang iniisip at sinasabi ay tungkol sa mga bagay sa lupa. Pero tayo, mga kapatid, na tinubos ng banal na dugo ni Jesus, oo, naninirahan tayo sa lupa, pero ang mga tumanggap at naglilingkod sa Panginoong Jesus ay tagalangit na. Mas lamang na dapat ang makalangit na bagay kaysa sa makamundong bagay. Amen po ba? Amen. Isingit ko na rin, mga kapatid, total, araw ng mga patay bukas. Hallelujah. Meron din kasing mga maling pananaw tungkol sa mga namatay. Amen. Ulitin ko. Meron din kasing mga maling pananaw tungkol sa mga namatay. Isingit ko na rin po ito. Faulty perspective ng mga tao. Lalo na yung iyong kinalakihan. Lalo na yung tinuro sa'yo. Amen. Hallelujah. Ng malaking relihiyon patungkol sa kamatayan. Amen po ba? Katulad, mga kapatid, nung mga, naalala niyo ba yung mga batang namatay sa Thailand? Yung nandun sa school bus, nasunog yung bus, ang daming estudyante, namatay sila, di ba? Nabalitaan niyo po ba yun? Opo. Hallelujah. Hindi ko lang meron kasi ditong isang ina ng tahanan, lumapit sa akin before yung service. Pastor, pinakita niyo sa akin yung balita na yun, pinakita niyo sa akin yung kanyang cellphone. Pastor, sabi niya sa akin, nakakaawa naman yung mga batang ito na nasunog na namatay. Ipanalangin naman natin sila.
Ngumiti lang ako dun sa nanay. Amen. At hindi ko sinabi kay CJ na ipanalangin yung mga namatay na bata. Amen? Pastor, ipanalangin naman natin yung lolo ko na namatay. Pastor, ipanalangin naman natin yung tatay ko na namatay. Yung pinsan ko na namatay. Yung kapatid ko na namatay. Mga kapatid, totoo. Kung na-aksidente sila, hindi ko alam kung namatay sa trahedya. Totoo, nakakaawa. Amen? Subalit ulitin ko mga kapatid, for the sake ng mga hindi pa nakakaalam, hindi po tayo nananalangin sa mga patay. Hindi po rin tayo nananalangin para sa mga namatay. Naunawain niyo po ba? Ulitin ko, hindi po tayo nananalangin sa mga patay. Hindi rin po tayo nananalangin para sa mga namatay. Bakit, Pastor? Kasi nga, patay na sila. Unawain niyo po ba? Amen. Sayang, wala ngayong gabi nagtanong. Amen? Patay na sila mga kapatid. Wala nang magagawa yung panalangin natin sa kanila. Amen? Kaya para saan pa yung panalangin? Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, ang totoo, wala na tayong magagawa sa namatay. Ang dapat na ipinapanalangin ay yung mga buhay. Amen. Katulad ko, sinong buhay ngayong gabi? Amen. Yung mga buhay ang pinapanalangin. Amen? Bakit? Kasi yung buhay, may pag-asa pang maligtas. Yung buhay, may pag-asa pang gumaling sa sakit. Yung buhay, may pag-asa pang mabago ang buhay. Yung buhay, may pag-asa pang magamit ng Panginoon para sa kanyang layunin. Pero yung namatay, hindi na. Amen po ba? Naunawain niyo na po mga kapatid. Amen? Kaya ang nananalangin para sa mga patay ay meron tinatawag na faulty perspective. Maling pananaw. Amen po ba? Kaya sa mga pagniyaya kayo ng inyong mga kamag-anak, di ba? Di ka na, mare. Sorry pala, mare tuloy. Di ka na, hipag. Di ka na. Amen. Ipanalangin na natin si tatay. Di ba? Titirik ng kandila. Yun nga pala, yung salita pala ng ay ipagdasal. Pagdasal natin. Amen? Hallelujah. At isa pa mga kapatid, baka meron pa rin dito, yung ginagawa nyo, hinahainan nyo ng pagkain yung picture ng namatay. Hindi rin po yung totoo mga kapatid. Amen po ba? Di ba? Kaya mga kapatid, alam nyo, simula bukas, amen? Amen, tuwang-tuwa na naman yung mga nakatira sa sementeryo. Alam niyo ba yan? Kasi alam nila, may mga mag-iiwan ng pagkain doon sa pinaglibingan, di ba? Amen, kaya wala silang gagasusin mula ngayong gabi, bukas, yung mga nakatira sa sementeryo, sabi nila, praise God, masarap ang aming pagkain na naman. Ito yung panahon na paborito namin. Amen. Pag alis ng mga kamag-anak, ang totoo mga kapatid, pag alis ng mga kamag-anak, mga pamilya, ang totoo mga kapatid, kukunin nila yun. Amen. Kukunin lang nila yun mga kapatid. Bakit? Kasi wala kakain doon. Amen po ba? O kung hindi man nila kukunin yun yung pagkain na yun, ang kakain doon, aso, pusa, daga, ipis. Amen po ba? Yun ang totoo, amen. Kahit sa bahay ninyo, di ba? Hallelujah, di ba? May picture kayo namatay, sisindihan ng kandila, di ba? Hahainan ng menudo. Mga kapatid, hindi kumakain ng menudo ang patay. Hindi sila kumakain ng adobo, hindi sila kumakain ng hotdog. Ito na yung setay. Hallelujah. Hindi ko alam mga kapatid kung hindi kasi niliyaw ng Bible, hindi ko alam kung may pagkain sa langit, amen. Pero kung may pagkain sa langit mga kapatid, isa lang ang tiyak ko, mas masarap ang pagkain nila doon. Kaysa sa pagkain natin dito, amen. Kaya yung ihain mong mechado sa kanila, hindi nila papansin ninyo, itong mechado. Mas masarap yung pagkain namin dito. Amen po ba? Kaya ang naghahain ng pagkain sa mga namatay ay merong faulty perspective. Maling pananaw. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Si dito ay niliwanagan ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Thank you, Lord. Pangalawa, pag-usapan naman natin mga kapatid, ito yung tinatawag na eternal perspective. Eternal perspective. Hallelujah. Thank you, Lord. Eternal, pang walang hanggang pananaw.
Sabi kanina mga kapatid, sa first point, ang lahat ng tao ay mamamatay. Can you say amen? Amen. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang buhay, listen mga kapatid, ang buhay ay hindi nagtatapos kapag namatay ang tao dito sa lupa. Ulitin ko, ang buhay ay hindi nagtatapos kapag namatay ang tao dito sa lupa. Alam niyo, totoo mga kapatid, ang buhay ay nagpapatuloy, ng nagpapatuloy, ng nagpapatuloy, ng nagpapatuloy. Amen? Ano naman yung buhay? Ulitin ko, kapag ang tao namatay, ang buhay ay hindi yung wakas talaga. Ang totoo mga kapatid, ang buhay ay nagpapatuloy, ng nagpapatuloy, ng nagpapatuloy. Pero yun nga lang, hindi na dito sa lupa. Hindi na dito sa lugar na pansamantala lang, kundi ang buhay ay magpapatuloy na doon sa tinatawag na eternity. Amen? Eternity. Eternal. Ang eternity, mga kapatid, ay walang hanggan, o ang eternity o walang hanggan ay oras na walang katapusan. Ulitin ko, ang eternity o yung walang hanggan, time without end. Hindi nasakop ng oras. Oras na walang katapusan. Hindi na natatapos. Kaya sabi ko kanina, nagpapatuloy lang. Amen? At kung ang pananaw ng panglupa ay maling pananaw, ang pangwalang hanggang pananaw, eternal perspective, ito po ang tamang pananaw. Eternal perspective, ito po ang tamang pananaw. Meron po ako ditong visual illustration para makita natin ng malinaw itong eternal perspective. Amen? Jay, lapit ka dito, Jay. Jay. Diyan ka muna, diyan ka muna. Muha ko ng tali. Nakikita niyo po itong red, mga kapatid? Itong red, mga kapatid, ay simbolo o larawan ng ating buhay dito sa mundo. Ganito lang kaikli. Ulitin ko, ganito lang kaikli. Pansinin niyo sa mga lapida, di ba? Yung araw ng kapanganakan, tsaka yung araw ng kamatayan. Di ba merong yung gitling, guhit sa gilid, di ba ang ikli? Diba? Ganun ang simbolo ng buhay dito sa lupa, ganun lang kaikli. Kaya itong red na ito mga kapatid, ito lang, hallelujah, ang buhay dito sa mundo. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ito lang. At ngayon mga kapatid, pagdating ng dulo, yan, mamamatay ang tao, kanina sa first point, walang forever dito sa lupa, pansamantalang lahat dito sa lupa, pati mga bagay dito sa lupa pansamantala, pero ang buhay ay hindi katapusan kapag namatay ang tao. Sabi ko kanina, ang buhay ay magpapatuloy pa rin. Pero yun nga lang, magpapatuloy na sa tinatawag na eternity. Papasok na siya sa tinatawag na walang hanggan. Amen? At ang eternity, ang walang hanggan, ang sabi ko kanina, oras na walang katapusan. Nagpapatuloy lang ng nagpapatuloy. Amen? Amen. Jade, lapit ka Jade, kunin mo ito. Yan. Tapos, dahan-dahan pa lumakad, papunta doon sa likod. Amen? Hallelujah. Tignan natin. Parang nagkabuhol-buhol. Yan. Sige. Okay, dahan-dahan na Jade. Dahan-dahan na kita. Okay, huwag mo Jade. Okay, namatay ang isang tao. Papasok mo siya sa eternity. Pagkatapos ng eternity, naglalakad si RJ. 1,000 years. 2,000 years, 3,000 years, 4,000 years, 5,000 years, 6,000 years, 7,000 years, 10,000 years, 20,000 years, 50,000 years, 100,000 years, 100,000 years. Ano ba? 1 million years, 2 million years, nagabulbul na. Sali yun. Jade, hawak mo Jade, hawak mo. Kabulbul na. Hindi, habol pa. 2 million years, 3 million years, 4 million years, 5 million years, 10 million years. Amen. Hindi natatapos. Agets niyo po ba? Agets niyo po ba? Amen. Kung isa-isay pa natin to, di ba? Thank you, Jake. Mga kapatid, yun yung larawan ng eternity. Amen. Amen.
Ganun lang kaili ang buhay, pero kapag pumasok ka sa tinatawag na eternity, wala nang katapusan. Yung may katapusan. Pero yung totoong walang hanggan, pagtapak ng tao sa walang hanggan, kaya nga walang hanggan. Amen po ba? Naunawaan niyo po ba mga kapatid? At doon sa eternity na yon, gusto ng Panginoon na mas mag-focus tayo. Bakit? Dahil yun ang lugar at kalagayan na permanente. Hindi natatapos, nagpapatuloy. Yung mga bagay doon permanente, yung mga ginagawa doon permanente, at yung kalagayan doon permanente. Samantalang ang buhay dito sa lupa, pansamantala at pabago-bago. Ganun rin ang mga bagay dito sa mundo. Kaya yung ating bahay, cellphone, pera, kalusugan, hanggang dito lang sa lupa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Tignan nyo ulit mga kapatid. Nandun na pala, hawak na ni RJ. Amen? Napakaikli ng ating buhay kumpara doon sa walang hanggan. Napakaikli lang ng kulay pula kumpara doon sa kulay dilaw. Amen? Hallelujah. Sabi ko nga kanina mga kapatid, pagpapala na lang ng Panginoon kung umabot pa tayo ng 100 taon. Di ba? Pagpapala na lang ng Panginoon yun. Umabot ka ng 100 years, praise God. Pero habot ka ng 150, I doubt. Amen po ba? Amen. Pero eternity, wala. Amen? Walang hanggan. Kaya doon po tayo pinagpo-focus ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, hallelujah, bakit ko din po ito ipinangaral? Pagkamatay ng tao, meron lang siyang dalawang destinasyon na pupuntahan. Amen? Langit at impyerno. Walang pangatlo, walang gitna. Amen? At mga kapatid, nais kong sabihin sa bawat isa na totoo ang langit, pero totoo din ang impyerno. Amen? Unahin ko na yung langit. Amen? Kasi doon natin lahat gusto mapunta. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Dapat sa langit ang punta natin. Amen po ba? Amen. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ang mabibigay ko na paglalarawan sa langit lang ay ang langit ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan ng tao. Maraming gusto tayong puntahan. Gusto ko pumunta sa Amerika, gusto ko pumunta sa Singapore, gusto ko pumunta sa Boracay, gusto ko pumunta sa Palawan. Pero mga kapatid, alam niyo ba, tama, magaganda yung mga lugar na yon, pero hindi mapapantayan ang mga lugar na yon ang ganda ng langit. Amen. Hindi pa ako nakapunta, pero naniniwala ako mga kapatid, ang langit ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan ng tao. Hindi nang sabi ng Bible. Amen. Bakit mga kapatid? Dahil nga yung lugar na yun, hallelujah, walang hanggan, walang katapusan. Tayo ang tao, kapag nakapunta ng Amerika, kapag nakapagbakasyon sa Boracay, sa Palawan, may katapusan. 3 days lang, 5 days lang, tapos uuwi na ulit. Di ba? Kaya nga nauso yung katagang back to reality. Ito na naman, trabaho na naman. Problema na naman, bayarin na naman, sana nandoon na lang ako sa Boracay, pahigop-higop ng iced tea. Di ba? Pero sa langit mga kapatid, walang hanggan. Amen? Hindi natatapos, ilang taon nang nakalipas, nasa langit ka pa rin. Amen po ba? Dahil hindi nababago ang kalagayan doon. Di ba nangaral nga ako tungkol sa heavenly banquet? Doon sa langit, hindi natatapos ang kasiyahan. Punong-puno ng kagalakan. At isa pa mga kapatid, ang pinakamaganda sa langit, doon sa langit, wala nang problema. Kaya ang langit, ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan ng tao pagdating niya sa eternity. Amen? Revelation 21:4, papahirin niyang mga luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit. Praise God. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Yung Revelation 21 na ito mga kapatid, ang tinutukoy dito ay ang langit. Pahirin niya, wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan. Praise God, di ba mga kapatid? Hallelujah! Kaya mga kapatid, dapat tayo dapat ay heaven bound. Ano ibig sabihin ng heaven bound? Papuntang langit. Amen? Sino dito gusto mong papuntang langit? Amen. Amen? Ngayon mga kapatid, doon naman tayo sa kabilang banda. Sa impyerno. At hindi ko po kayo dadalhin doon. Amen? Ito naman yung lugar na ayaw puntahan ng tao. Siyempre, dapat lang. Amen po ba? Amen. Kaya lang, ang nakakabahalang ginagawa ng mga tao ngayon,
mga kapatid, ay hindi lang na ayaw nilang mapunta sa impyerno, kaya lang ang nakakabahala ngayon, ayaw na rin nilang paniwalaan na may impyerno. Ito ngayon, ang nangyayari sa kapanahon na natin, binabaluktot ang salita ng Diyos. Amen? Dahil nga ayaw ng tao na mapunta sa impyerno, amen, ang nangyayari, kahit ang kanilang mahal sa buhay, di ba tama naman, kahit naman ang mga mahal natin sa buhay, ayaw nating mapunta sa impyerno. Tama po ba? Kaya ang ginagawa ng tao, para mabawasan ang pag-aalala, sasabihin na lang nila, wala naman talagang impyerno. Sino sa inyo nakarinig ka na ng gano'n na may kausap ka? Hindi naman talaga totoo ang impyerno. Wala naman talagang impyerno. Gawa-gawa lang yan ng Bible. Mga kapatid, mapanganib yun. Amen? Galing sa diablo yun. Galing sa impyerno yun. Yung mga ganong pananalita. Amen po ba? Ang totoo mga kapatid, amen, ito totoo. Wala pa akong nakausap na tao na namatayan na sasabihin niya, di ba? Wala na si Papa. Nakakalungkot dahil nasa impyerno na siya. May nakausap na ba kayo gano'n? Di ba? Ako, wala pa rin nakausap na gano'n. Nakakalungkot naman, wala na si Tiyo, wala na si Tia. Nalulungkot ako kasi nasa impyerno na siya. May nakausap na ba kayo gano'n? Di ba? Wala. Kasi ayaw ng tao, di ba? Ayaw natin mapunta sa impyerno. Ayaw natin na pati yung mga mahal natin sa buhay mapunta sa impyerno. Ang gagawin na lang natin, siguro wala ng impyerno. Naunawaan niyo po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Di ba? Laging sinasabi ng tao mga kapatid, kapag sila ay namatayan, amen. Wala na si Papa. Kasama na siya ni Lord. Kinuha na siya ni Lord. Tama ba? Tama ba? Ganun lagi. Di ba? Ganun lagi. Tama ba mga kapatid? Gusto natin siyempre kasama ng Panginoon ang namatay nating mahal sa buhay. Subalit, mga kapatid, ang katotohanan ngayong gabi, naka-flash dyan sa inyong harapan, heaven is real, so is hell. Heaven is real, so is hell. Totoo ang langit, ganun din ang impyerno. Amen? At ang nakakalungkot, mga kapatid, ang nakakalungkot na katotohanan ngayong gabi, amen, gusto ko nakatingin kayong lahat sa akin. Ang nakakalungkot na katotohanan ngayong gabi, masakit man din sa aking kalooban, pero merong mga tao na napupunta sa impyerno. Yun ang totoo mga kapatid. Hindi lang pagkamatay ng tao, laging pataas. Amen? Huwag po kayo magalit sa akin, hindi po ako nagsabi ang Bible. Amen po ba? Kaya alam niyo mga kapatid, amen, pakinggan niyo ulit ito, hindi ko ginagamit gaano yung salitang namayapa. Namayapa na yung namatay. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Dahil ang totoo, hindi lahat ng tao na namatay ay mapayapa sa oras na ito. Do you believe? O sila ay nasa mapayapang kalagayan? Ang mga taong nasa mapayapang kalagayan ngayon, sa eternity, ay yung mga tao na nasa kanilang buhay ang Panginoong Hesus. Tinuring talaga ng Panginoon si Jesus. Sumunod sa kanyang mga salita kahit mahirap. Naglingkod sa Panginoon kahit hindi madali. Ginawa ang kalooban ng Panginoon kahit pinagtawanan. At tunay na nagkaroon ng takot sa Kanya. Amen. Sila ngayon ang nasa mapayapang kalagayan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung rest in peace, hindi po yun applicable sa lahat ng namatay. Ulitin ko, yung rest in peace, RIP, hindi yun applicable sa lahat ng namatay. Wala na siya, rest in peace. No, I believe hindi yung totoo. Amen? Dahil mga kapatid, yung mga tao na punta sa impyerno, wala doong kapahingahan. Wala doong kapayapaan. Wala sila sa peace ngayon. Amen? At isa pa mga kapatid, napakahirap ng kalagayan doon. Amen? Magbibigay po ako ng mga talata ngayong gabi na totoo ang impyerno at may napupunta sa impyerno. Gagamitin po natin ang Bible.
Because Bible is the Word of God. Amen? Revelation 21:8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, kay Jesus, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. May kakilala ba kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Pagkatapos ng gawain ngayon, sabihin nyo sa kanila to. Ang lahat ng sinungaling, anong gagawin? Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Hindi ko po inimbento, mamaya i-check nyo sa inyong Bible, Revelation 21:8. Yung ikalawang kamatayan dito mga kapatid na nagliliyab na lawang apoy ay impyerno. At pansinin nyo mga kapatid, mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Ang tinutukoy dito ay yung mga tao. Hindi yan mga hayop, mga tao. Mga duwag, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, mga immoral. Kaya mga kapatid, merong napupunta sa impyerno. Andiyan pa po ba kayo? Tapos meron pa, Matthew 5:27-30. Narinig ninyo na sinabi nung una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo nang tumingin lang sa isang babae nang may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Grabe ang Bible, ano? Ganun kasi kabigat ang kasalanan. Amen? Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa Impyerno. Hindi ko rin po gawa-gawa ito. Mamaya, check nyo ulit sa Bible nyo. At kung ang kanang kamay mo, ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan, kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa Bible. Binanggit yung salitang impyerno. Pinag-iingat ng Panginoon kung yung kanang kamay mo, dahil na ng pagkakasala mo. Pero anyway, figure of speech naman yan. Amen? Huwag niyo mamaya putulin yung kamay niyo, ha? Baka mamaya, pagkita natin next Sunday, di ba, may ano ka na dyan, may bento. Oh, nasa yung kamay mo, sister. Pastor, sabi na ba, puputulin daw, di ba? Hindi ganon, amen? Ibig sabihin nun, pinapakita din yung bigat, yung gravity ng kasalanan, na talagang ang tao kapag nagkasala, may paglalagyan siya. Amen po ba mga kapatid? Isa pa, Matthew 13:50, itatapon ng masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Ibig sabihin sa sobrang tindi ng sakit. Ang gano'n, nagngalit. Hindi mo na alam kung paano gagawin mo. Alam mo yun, hindi mo na alam gagawin mo sa sobrang sakit. Revelation 20:14-15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, napakarami pang talata sa Bible tungkol sa impyerno na kung iisa-isahin natin, aabot tayo ng alas 12 ng gabi. Amen? Hallelujah! Tatagal lang tayo. Pero ang punto ko ngayong gabi, tatlo ito, sulat mo. Ang punto ko dito ngayong gabi, una, totoo ang impyerno. Sulat mo. Ikalawa, may napupunta sa impyerno. At ikatlo, ang impyerno ay walang hanggan. Nakita niyo yung dilaw kanina ulit? Eternity. Amen? Walang hanggan ang langit. Amen po ba? Eternal life, eternal joy, eternal rewards. Praise God. Pero walang hanggan din ang impyerno. Eternal death, eternal punishment, eternal judgment. Amen? Kaya yung talinghaga, mga kapatid, sa Luke 16, yung mayamang lalaki na tinapon sa impyerno. Basahin natin, Luke 16, 22-24, at nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, amen, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Verse 24, siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog o yung ilubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.
Mga kapatid, itong binasa natin ngayong gabi, kung ito ay hindi lang basta isang talinghaga, kung ito ay totoong kwento talaga ng kinuwento ni Jesus at totoong mga tao, alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, kung ito ay totoo yung mayamang lalaki, hanggang ngayon, nandoon pa rin sa impyerno yung mayamang lalaki. Ito, 2,000 years nang nakalipas mula sa ating Panginoong Hesus. Itong mayamang lalaking ito, hanggang ngayon, nasa impyerno pa rin. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Wala kasi katapusan. Wala. At hindi mapapalitan ang sitwasyon. Ang sabi doon, naghihirap ako sa apoy na ito. Eternity, lahat ng mga tao na punta sa impyerno, eternity silang maghihirap sa apoy. Amen? Narito ang Bible, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Hindi po tayo bobolahin at hindi magsisinungaling sa atin ang Bible. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang totoo, mapalad tayo. Mapalad ka, mapalad ako, nakakapakinig at nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng kaalaman at nabibigyan tayo ng babala. Amen? At yun din ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ko ito pinapangaral ngayong gabi ay dahil eternal, walang hanggan ang kalagayan, amen, sa langit at impyerno. At gusto kong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, pakinggan mo ito, na hindi karapat-dapat, hindi worthy ang mga bagay at gawain dito sa mundo na dadalhin lang tayo sa impyerno. Amen? Isulat at picture mo ito, mga kapatid. There is not one thing in this world worth going to hell. There is not one thing in this world worth going to hell. Picturean mo, isulat mo, mga kapatid. Hallelujah. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang ibig sabihin yan ay yung hindi na baling mapunta sa impyerno basta magawa ko lang o makuha ko lang o marating ko lang yung gusto kong mangyari. There is not one thing in this world worth going to hell. Amen? Hallelujah. Bibigay ako, mga kapatid, ng halimbawa niyan. Amen. Pastor, amen, hindi ko kasi kaya nang wala siya. Talagang iniibig ko siya, pastor. Namamatay ako kapag wala siya. Kaya lang, kapatid, may asawa ka. May asawa siya. Dahil lang sa sinasabi mong pag-ibig, mapupunta ka sa impyerno? No, not worth going to hell. Pastor, di ba? Ayoko, wala kasi akong trabaho, kaya ito, nagbebenta na lang ako ng droga, nagnanakaw na lang kami, nandadaya na lang ako. Kapatid, dahil sa katamaran mo, mapupunta ka sa impyerno. No, not worth going to hell. Amen? Pastor, kasi habis ko talaga to eh. Amen? Nakakati yung mga kamay ko pag hindi ako nakahawak ng baraha. Habis ko talagang magsugal. Kapatid, dahil sa habis mo, mapupunta ka sa impyerno. No, not worth going to hell. Amen? Pastor, ayoko lang mamatay sa church. Nasasaktan ako sa mga pangangaral, tapos tinutuwid pa ako. Yung mga gustong gawin, bawal. At yung mga hindi ko gustong gawin, yun naman ang pinapagawa. Kapatid, dahil sa pride at ego mo, mapupunta ka sa impyerno? No, not worth going to hell. Amen? Not worth going to hell. Dahil lang sa mga bagay na yun, mapupunta ka sa impyerno. Oh, come on. Amen. Pastor, wala. Ito na talagang kinalakihan kong relihiyon. Mamamatay na ako dito. Kapatid, dahil dyan sa relihiyon na sinasabi mo, mapupunta ka sa impyerno. No, not worth going to hell. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Anong pinagmamalaki? Ang pinagmamalaki ng tao, dahil dyan, gusto mong gawin lang sa nararamdaman mo, ayaw mong pakawalan, mapupunta ka sa impyerno, not worth going to hell. Amen? Para bang ang sinasabi dito, mga kapatid, hindi na baling mawala yung mga bagay dito sa mundo sa aking buhay. Ang mahalaga, mapunta ako sa langit. Amen? Bakit? Kasi yun ang eternal. Yun ang eternity, hindi dito. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo? Hallelujah! Mga kapatid, huwag nating ipagpalit ang langit sa impyerno. Huwag nating ipagpalit ang permanente sa pansamantala lang.
Gusto ng Panginoon, makasama niya tayo sa langit. Yun ang totoo. Amen po ba? Tingnan nyo, John 14:1-3. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mapagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Praise God. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Biruin niyo mga kapatid, ang Panginoong Hesus pa mismo ang naghahanda ng lugar sa langit para sa atin. Amen. Di ba? Biruin mo, sino tayo para ipaghanda ni Jesus ng lugar sa langit? Di ba? Pero siya ang naghahanda. Amen? Dahil gusto niya isang araw, siya mismo ang sasalubong sa atin doon. Amen? Hallelujah. Pagpasok natin sa langit, oh, nandyan na pala ang aking anak. Welcome home, anak. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Diba? Parang ganito yung mga kapatid eh. Yung kapag meron kayong kamag-anak galing ibang bansa, oh, uuwi na si tita nyo. Ayusin natin yung kwarto na tutulugan niya. Diba? Palit ng pansapin sa kama, palit ng punta ng unan, palit ng kumot, palit ng kurtina. Bakit? Kasi espesyal yung magiging bisita. Yung tutuloy doon sa kwarto. Parang ganun yung ibig sabihin itong binasa natin. Inihahanda ng Panginoon yung lugar ng langit para sa atin kasi espesyal ka. Amen. Espesyal ka. Huwag nating sayangin yung inihahanda ng Panginoon sa langit. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, excited ang Panginoon makasama tayo sa langit. Sana ay excited ka rin na makasama ang Panginoon sa langit. Pansamantala lang ang buhay dito sa lupa. Kaya naghahanda ang Panginoon. Alam niya pansamantala lang. Naghahanda siya ng lugar sa langit. Amen po ba? Pangatlo, panghuli ngayong gabi, seeing eternity. Ngayon na nalaman na natin na merong walang hanggan, amen, ating tignan ang buhay dito sa mundo sa paningin at pananaw ng walang hanggan. Yung tinatawag na through the lens of eternity. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin nun mga kapatid, yung seeing eternity, paki-flash no, the what is going to last forever should be the most important thing in our lives. Kung ano ang magtatagal, magpakailanman, o aabot, o tatawid sa walang hanggan, yun dapat ang maging pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Amen? Katulad ng ano mga kapatid, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, yan ang magtatagal, aabot sa walang hanggan. Yan ang dapat na mas pahalagahan natin. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy tayong humahayo, ibinabahagi si Jesus sa ibang tao. Narinig nyo kanina, bumili tayo ng speaker para makapag-street preach tayo. Marami pang makapakinig na ang buhay dito sa lupa, pansamantala lang. Amen. Darating ang araw, ang tao haharap sa kamatayan, haharap sa hukuman ng Diyos. Amen? At kailangan mga kapatid, ang mga tao, lalo na ang ating mga mahal sa buhay, hindi lang tayo, sila din, makasama sila ng Panginoon sa langit. Amen po ba? Kaya tayo nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Hallelujah. Binuin niyo mga kapatid sa church, praise and worship. Kaya kapag nagpupuri ka mga kapatid, ibigay mo na ang best mo sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi doon sa langit, yun ang pangunahing gagawin. Magpupuri, sasamba sa Panginoon. Ang tawag doon, seeing eternity. Amen? Kaya itong ating mga ginagawa dito sa church, hindi ito para may magawa lang tayo, hindi ito wala lang. Ang lahat ng ginagawa natin dito may kinalaman sa walang hanggan. Lahat ng ginagawa natin dito sa church, hindi ito yung atin on Sunday, atin on Thursday, wala. Para may magawa lang yung si pastor, para may programa din sa church. No. Lahat ng ginagawa natin dito, seeing eternity. Ang tinitignan natin walang hanggan. Kaya tayo nangangaral, amen, kaya may mga service, kaya may pagbibigay, kaya may mga morning prayers, kaya may mga conference, kaya may mga revivals, kasi seeing eternity. Amen po ba mga kapatid? 2 Corinthians 4:18. Kaya hindi namin pinapahalaga ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid sa ating Panginoon? Hallelujah! Seeing eternity. Ngayong gabi, mga kapatid, sa aking pagtatapos, ang bawat sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus ay dapat na magkaroon ng pananaw na pangwalang hanggan. Dapat dito pa lang sa lupa, sigurado na tayo ay papuntang langit. Bakit mga kapatid? Dahil kapag nandoon na tayo sa walang hanggan, doon sa walang hanggan, wala doong balikan. Wala doong palitan. Wala doong baguhan.
Hindi ka tulad dito sa lupa, alam niyo yung ando, ulit, mali. Dito yun sa lupa, pero kapag ikaw ay nasa walang hanggan na, hindi nagkakamali ang Panginoon. Kung saan ka niya ilagay, doon ka talaga niya ilalagay. Amen? Hindi yan sabi ng Panginoon, ay mali, bakit yan nandyan? Ando, ulit, mali. No. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kaya dapat dito pa lang sa lupa, tiyak ka na. Alam mo, tinanggap ko si Jesus, naglingkod ako sa Panginoon, ako ay heaven bound papunta sa langit kasi kapag nandun ako sa walang hanggan, wala doong balikan. Amen po ba? Kung sa walang hanggan mga kapatid, kung nasaan ka, nandoon ka na habang buhay. Yung tali kanina. 10,000 years, 100,000 years, 500,000 years, 1 million years, nandoon ka na habang buhay. Eternal state. Amen po ba? Kaya dapat, yung ating mga ginagawa dito sa lupa, may kinalaman sa eternity. Amen? Mga kapatid, mas tignan natin ang walang hanggan. Magtatapos po ako sa ganitong ilustrasyon at kwento. Merong isang ilustrasyon, merong isang kwento. Amen? Lapit na mga kapatid. Dala ko sa YouTube. Nandiyan na yan. Ay, na-close mo. Ayun, yung analog. Sa dulo, totoo yan. Pa-play, yung malakas. Pa-play, yung malakas. Volume. Thank you. Malakas. Oh. Yan. Ibig sabihin yan. Tumitigil yung oras. Kapatid, listen. Play lang din ko. Bawat pagtik, ibig sabihin ng tik bawat pagtik ng isang kamay ng oras, merong taong namamatay sa buong mundo. May namamatay na ngayon habang nagsasalita ako sa buong mundo. Hindi lang natin alam, syempre. Pero meron kahit isang tao namamatay kada pagtik ng oras. Alam niyo ba yan? Merong tao namamatay, merong tao may pinapanganak. Pero doon tayo mag-focus sa namamatay, syempre. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Bawat paggalaw o pag-andar ng oras dito sa mundo, listen, tingin kayo lahat sa akin. Okay-post na po. Bawat pagtik ng bawat pagtik ng oras, merong tao na pumapasok sa eternity. Bawat pagtik ng oras. Taong namamatay, anong mangyayari pagkamatay niya? Papasok sa tinatawag na eternity. Langit, impyerno. Tak. Ngayon, habang nagsasalita ako, kanina habang nagpupuri tayo, pwedeng may namatay sa Australia, pwedeng may namatay sa Japan. Alam niyo ba yan? Amen? Ang tanong mga kapatid, saang eternity sila papunta? Eternal life, eternal death. Ngayong gabi mga kapatid, isang kwento naman, February 2002, sa lugar ng Michigan, ito po ay winter time at nagkaroon ng ice storm. Merong isang babae, ang pangalan niya ay si Valerie O'Connor, ang nanghiram ng kerosene heater mula sa kanyang kaibigan para mainitan sila dahil nga sobrang lamig ng panahon ito. Winter time, nagkaroon ng ice storm. Bigyan mo, bagyo ng yelo, parang ganon. Kaya lang, nang sindihan na ng lolo ni Valerie yung heater, ay bigla itong sumabog. Kaya nagtalsikan yung nagniningas na apoy. Kasi nga kerosene heater, pag hindi niya sumabog bigla, kumalat yung apoy. At nakita na lang ni Valerie ang kanyang lolo na nilalamon ng apoy. Nakita niya yung lolo niya, susunog ng apoy. Kaya ang ginawa ni Valerie ay tinulak niya ng malakas ang kanyang lolo papalabas sa pintuan ng bahay. Kaya sumubsob yung kanyang lolo doon sa snow at nagpagulong-gulong dahil nga winter ng panahong iyon. Pagtapos ng insidente, sinabi ni Valerie
Nung nakikita ko ang aking lolo na nasusunog, ay alam ko na meron akong dapat gawin. Nakikita niyo, pag susunog yung buong katawan ng lolo niya, isa niya naisip, tulak ko siya sa winter. Winter mawawala yung apoy doon pag sinubsog niya. At tama ang ginawa niya na tinulak ang lolo niya doon sa snow. Dahil naisalba yung buhay ng kanyang lolo. Tapos, sabi ng lolo, sa kanyang interview, pagkatapos makarecover, sabi niya, habang nasusunog ang katawan ko, akala ko ay mamamatay na ako. Sabi niya, sobrang init sa pakiramdam na parang impyerno. I thought I was going to die and it was like hell. Ngayong gabi mga kapatid, bakit ko yung kinuwento? Ganon ang kasalukuyang kalagayan ng maraming tao na wala pa kay Jesus. Nasusunog sila ngayon. Not literally, pero pwede silang masunog pagdating ng panahon. Ang tanong, anong gagawin mo? Ikaw naman ang palataya. Itulak mo sila sa snow. Itulak mo sila papalapit kay Jesus. Hindi na baling masaktan sila sa pagtulak mo. Ang mahalaga, maganda naman yung kahihinatnan nila sa langit. Amen. Kaysa yung nagpapakasya sila dito, pero masusunog sila sa walang hanggan. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Tinulak ni Pale. So, siyempre, di ba, nasaktan yung lolo niya? Tinulak. Pero napabuti yung lolo niya. Namatay yung apoy sa katawan. Kaya alam niyo mga kapatid, ganun na lang yung saya ko, yung galak ko, kapag naisasama niyo yung inyong mahal sa buhay dito sa church. Excited ako, oh, praise God, nandito si ano. Kapansin niyo mga kapatid, although nakakapagod, pero hindi ako tumitigil sa pananalangin sa inyong mga mahal sa buhay. Kita niyo, kahit Thursday, pinabanggit ko, Panginoon, yung mga anak, apo ni Nanay Rebecca, ni Nanay Macaria, kasi mga kapatid, papasok ang tao sa eternity. Wala kang gagawin. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Tulak mo sila. Talaga. Halika, sama ka sa church. Kailangan mo si Jesus. O pwede mo sabihin to, kapag hindi ka tumanggap kay Jesus, pa-imperno ka. Kasi baka hindi pa nila narinig yung ganun. Di ba? Ah, ganun ba? Pa-imperno ba ako? O, halika, sama na ako sa church. Amen po ba mga kapatid? Amen. Tik. Tik. Ano ko yung isang tik doon? Umahal mo na sa buhay yun. Tik. 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 Amen po ba? Amen. Ngayong gabi mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya dapat ay magkaroon tayo ng eternal perspective. Amen. Yung pong nais ko ibahagi sa inyo ngayong gabi, purihin, pasalamatan, sambahin natin ang ating Panginoon. Amen. Ang bawat isa inyo kayo po. Thank you Lord. Mga kapatid, ang usapin ngayong gabi, buhay at kamatayan, langit at impyerno. Kung baliwalain ito kapatid sa ating Panginoon, ikaw ang unang niligtas ng Panginoon. Ikaw yung apo, ikaw doon si Valerie. Nakikita niya nasusunog yung kanyang lolo. Itinulak niya doon sa snow para mawala, mamatay yung apoy. At naligtas yung kanyang lolo. Ganon din mga kapatid. Amen. Itulak natin ang ating mga mahal sa buhay, papalapit kay Jesus. Dahil si Jesus ang daan ng kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Eternity mga kapatid. Nagtitik yung oras. Tak, tak. Hindi natin mapapahinto ang oras. Nagtitik yan. Tak, tak, tak. Bawat pagtik ng oras, may taong namamatay. Bawat pagtik ng oras, merong taong pumapasok sa eternity. Hallelujah. Tayo po'y mag-altar call mga kapatid. Hindi ako tumitigil. Hallelujah. Gusto kong maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Gusto kong maligtas ang marami pang mga tao. I am praying for them. Hallelujah. Because I have compassion for them. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po, binubuksan po natin ang altar. Sige, kung kailangan mong iiyak sa Panginoon, iiyak mo. Panginoon, yung asawa ko, Panginoon, yung mga anak ko, Panginoon, yung mga apo ko. Papunta kaming lahat sa eternity, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo ako kung ano sasabihin sa kanila. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Huwag tayong maging selfish, mga kapatid, sa ating Panginoon.
Kailangan din nila ng biyaya, ng habag, ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Eternal perspective. Ang buhay dito sa lupa, pansamantala lang. Hallelujah, Lord. I am praying for Sumagi family. I am praying, Lord God, for Reyes family. I am praying, Lord, for Domingo family, for Carlos family, Lord God, for Pangilinan family, for Briones family, Liwanag family, Panginoon, Etes family, Sedaria family, Salonga family, Panginoon, Manangan family, Lord God. Hallelujah, Baluyot family, Panginoon Diyos. Lord, save them, save them. Help us, Lord God, what to do with them, Panginoon. Hallelujah, napakinggan namin ang iyong salita ngayong gabi, Panginoon Diyos. Kahawagan mo sila, Panginoon. Glory, glory, glorify your name. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Glorify your name. Lord, salamat o Diyos. Tingnan namin, Panginoon, ang buhay dito sa lupa, Panginoon. Hallelujah. Na pansamantala naman o Diyos, na mas magtuon kami ng pansin, Lord, sa buhay na walang hanggan o Diyos. Bawat segundo, Panginoon Diyos, merong taong namamatay. Hallelujah. Bawat segundong tumadaan, Panginoon, bawat paggalaw ng oras, Panginoon, merong mga taong pumapasok sa walang hanggan. Panginoon, tulungan mo kami na mga mana ng panataya, kami na mga tinubos mo na ng banal na dugo, Panginoon Diyos. Gawin mo kaming ilaw, gawin mo kaming asina ng sanlibutan ito, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming tignan ang mga kaluluwa sa labas, gaya ng iyong pagtingin sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Hallelujah. Jesus. Hingiin mo sila sa Panginoon, kapatid. Hingiin mo sila sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Naglinig ka sa Panginoon. Kalooban ng Panginoon ang magligtas. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Lord, praise God, Jesus. Heaven is our home. Lord, salamat. Pakinggan mo ang tinig ng aking mga kapatid na ito, Panginoon. Hallelujah. Ay, magsitayong lahat. Christ, my all in all, joy of my salvation. And this hope will never end. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, yes, no turning back.
sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na sa kapatawaran, sa katubusan, Panginoon, na hallelujah, hindi lang kami, Panginoon, maging ang aming mga mahal sa buhay na hindi paligtas. Lord, abutin mo sila. Have mercy, Lord. Have mercy upon them. Lord Jesus, hallelujah. Lahat ng tao, Panginoon, papasok sa eternity, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Hallelujah. Mga kapatid, pag uwi natin mamaya, pwede natin i-share ang pangangaral na ito. Total, magandang topic ito dahil November 1 bukas. Pwede kang makasingit sa kanila, hallelujah, about life, about death, about heaven, about hell. Hallelujah. Life on this earth is only temporary. Hallelujah. Papasok tayo sa eternity, walang hanggan. Yun ang mas pahalagahan natin, lalo na tayo mga kapatid na mga mananampalataya. Napakasayang pumasok sa walang hanggan, nakasama ang iyong mga minamahal. Thank you, Lord. Hallelujah. Huwag tayong tumigil. Nananalangin ako, ipanalangin mo rin, ipaglaban mo sila, patuloy mo silang hingiin sa ating Panginoon. Hanggat hindi sila naliligtas, huwag kang sumuko, huwag kang tumigil. Mabuti ang Panginoon, nakikinig siya sa ating mga panalangin. Hallelujah. Mga kapatid, mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Walang forever dito sa mundo. Hallelujah. Pero magandang balita kapag namatay tayo, dahil tinanggap natin si Jesus, papunta tayong langit. Heaven bound. Hallelujah. Thank you, Lord. Tapos tayo sa panalangin. Padre CJ. Lord, salamat. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat muli sa gawing pinagkaloob mo ng pinagtipon kami sa gawain mo, Panginoon. Sa iyong salita na aming napakinggan, tinanggap sa gabing ito, Panginoon. Aming dalangin ng bawat isa mag-focus, Panginoon, sa mga makalangit na gawain, Panginoon Jesus. Mag-focus kami, Panginoon, sa eternity, Panginoon, sapagkat ang buhay namin dito sa mundo ay pansamantala lamang, Panginoon, ang mga Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga naitanim namin dito sa mundo ay mananatili lamang dito, Panginoon. Subalit, Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kami mag-focus, Panginoon, sa pangwalang hanggan, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat higit na mas mahalaga, Panginoon, at mas kritikal, Panginoon Jesus. Hallelujah. Isang mga bagay na ito, Panginoon, namin dalangin na marami pa mga tao sa labas na makapakinig ng salita, Panginoon Jesus. Mahigit sa lahat, Lord God, tumanggap sila sa iyo, Panginoon Jesus. Maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon Jesus, kasi sila rin yung makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. Upang sila rin, Lord God, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit, Panginoon Jesus. Hallelujah. At hindi, Panginoon, mapunta doon sa lugar ng pagdurusa, Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong salita sa gabing ito, Panginoong Jesus, na aming natanggap, Panginoon. Dalangin namin na baunin namin ito hanggang sa pag-uwi na may bahagi namin sa aming mga mahal sa buhay. Nabigyan kami ng lakas na loob, Panginoong Jesus, na ito, Panginoon, ay bahagi sa kanila, Lord God. Hallelujah, upang sila rin, Panginoon, ay maabot mo, Panginoon, mula sa kanilang kasalukuyang buhay, Panginoon. Maraming salamat. Ang bawat isa ingatan mo sa kanilang pag-uwi. Ibalik sa susunod pang gawain, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa inyong pagdalo. Hallelujah. Meron po tayong gawain ito pong darating na linggo. Ipag-imbita po natin. Hallelujah. Makita-kita po tayo. Ingat po kayo pag-uwi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.